Alright mga Lodi Bros, so isang mabilis na vlog na naman tayo dahil medyo makulimlim. So ayoko na maabutan tayo ng ulan. Isa na namang scooter na nasa 160cc category ang ating i-vlog ngayon. At to be honest, ito yung pinaka gusto ko if ever na bibili ako ng mga ganitong klaseng scooter. Simply because mayroon siyang footboard na malapad. At ito na nga ang Honda Click 160. Alright. Alright, so bago tayo mag-start, isang shoutout muna sa ating kaibigan na si Legendary TV. Isa sa mga alamat na motovloggers dito sa Puerto Princesa and sa buong Palawan. Mga nauna yan sila sa akin. So follow nyo na lang yung kanyang page sa Facebook and sa YouTube, ang kanyang channel Legendary TV. Alright, so isang quick ikot. So yung titignan nyo, may mga matutulis na part dyan. And then dito, para lang siyang Click 125 na nag-steroids. Medyo nagkaroon siya ng mga parang mga kumbaga muscles. And then aftermarket na engine radiator cover. And then aftermarket na exhaust cover or yung protector para at least hindi siya makapaso sa angkas. And also, yun carbon Lodi na exhaust tip. And then yung kanyang protector sa turn signal light sa likod, yan aftermarket na rin. Kasi yan yung usual ng mga problema ng mga ganyang design. Kakaubali kasi nakausli. So yan, nilagyan niya na. So yan, simpleng motor. So by the way, merong mga mas latest na model dito, yung mga 2025. May mga decals yun. Yun lang naman difference doon. Basically, it's still the same engine, same motorcycle, same specs. Ang pinagkaiba lang is ito, plain. Which I really prefer. Kasi lagi ko sinasabi sa mga vlog ko, mas gusto ko yung mga motor na hindi masyadong maraming mga stickers. So, ganito yun. Ganto yun. Black. And then, yan, meron lang siyang emblem ng Honda dyan. Tapos, yun na. Doon sa likod is Click 160. That's it. So parang yung motor ko din, 'di ba? Yung big bike ko na Bandit. So black and then halos walang mga stickers. So yun. Yun lang naman. Kanya-kanyang preference 'yan. So for the engine mga Lodi Bros, meron itong 157cc capacity, liquid cooled, fuel injected, 4-stroke, 4 valves, single overhead cam, at meron siyang ESP Plus or Enhanced Smart Power Plus para more power pero less yung kanyang fuel consumption. And then mated ito sa CVT. Ang engine na to ay nagpo-produce ng 15 horsepowers and 13.8 Newton meters of torque. So sobrang sapat na yun para sa pang-araw-araw at may konting mga aggressive riding. And then dito sa likod meron siyang drum brake na yung typical lang naman. Tapos pwede mo i-adjust dito. And then meron siyang single shock sa likod. And then sa rear tire meron itong 120, 70, 14. Yun yung stock. Pero ito ay aftermarket na, nagpalit na siya, Pirelli. So ito is 120, 80, 14. Medyo mas tinaasan niya yung tire profile. So naging mas meaty patingnan. And then yung tapakan sa likod ng angkas, mukha namang matibay. Although walang goma, pero hindi naman masyadong mabibrate yung engine nito eh. Kasi nga ano naman siya, kumbaga smooth naman. Kung may goma kasi nakakabawas pa yun ng vibration sa paa. And then dito sa harap, meron tayong standard fork. Tapos meron tayong single disc brake na meron tayong Tokiko single pot caliper dito. Stock tire sa harap is 180, 14. Syempre tubeless din. And then dito sa likod meron siyang mahabang grab rail. So yan, kahit saan dyan pwede ka namang makahawak eh. Tapos yan, mukha namang matibay. At saka flat lang siya, para kahit medyo lumampas ka dito, hindi naman masyadong masakit sa puwitan kahit na hindi ka na nakaupo sa kutsyon. And then pagdating naman sa seat, hindi siya yung sobrang malambot, okay, pero malapad. Tapos yun, masasabi mo na matibay din. Matibay yung ginamit na kutsyon. Hataw.
Shout out! Mga ano yan, Palawan Street Monkeys yan for sure. So yan, maganda naman yung cushion. Okay, pagdating naman sa mga storage, yan, meron dito malalim. Tapos dito sa kabila, dito may cover, maganda. Yan, medyo malalim din dyan. Tapos meron siyang USB type na charging port, which is good kasi hindi mo na kailangan ng adapter. Tapos yan, dito sa harap merong sabitan, nakalagay is maximum ng 1.5 kilos. Pero syempre aminin na natin, minsan lumalampas yung timbang sa nire-recommend, no, sa bigat ng mga pinamimili. And then keyless na rin siya. Yan, keyless access. And then may anti-theft alarm din siya, tulad din ng mga Airblade, no. So ganun din. So at least mga 2 meters ka. So pipindutin mo to, tapos pwede mong pindutin to para sa seat. Yan. At meron kang 18 liter under seat storage. So wag nating bungkalin yan, privacy. Yan. Tapos ang fuel tank capacity niya is 5.5 liters. At ang average fuel consumption nito is nasa around 47 kilometers per liter. So that will give you like mga 250 kilometers average in one full tank. So pwede na, before ka magkakarga, at least nasa 250 kilometers. Parang kumbaga pwede ka nang makarating ng malapit-lapit ka na nun sa dulo ng Palawan from Puerto Princesa. So yan, pero syempre hindi ka magte-take ng risk. Yan. Tapos instrument panel tayo. So ilagay na natin sa on. Yan. So basic lang din. So dito sa gilid is fuel indicator, and then dito naman is speedometer, and then meron tayong clock sa taas, and then odometer 28,486. Malayo-layo na rin ang inabot ng motor na to. Then dito sa baba is yung kanyang average fuel consumption. Kumbaga ito yung indicator mo kung matakaw ba ang driving style mo. Nagbabago-bago naman yan. And then select. So trip A. Then pag ilolong press mo to, magre-reset yan. And then this one, trip B. Then average fuel consumption. So dito is 46. Yun nga sabi ko, average fuel consumption mga 47 tansya ko So dito 45.8 or 46. And then yan, voltmeter. Dahil wala naman tong kickstart, so mabuting nakikita mo yung iyong remaining na battery, kung ilan pa yung volts. So yan, tapos odometer na tayo. And then I think stock naman tong mga side mirrors nya. And then dito sa left, meron tayong brake lever na may lock para kung paahon o pabulusok yung parking area mo, o halimbawa medyo pababa yung kalsada, at least naka-secure yung gulong mo. And then dito wala naman tayong passing light switch, non-adjustable pala yung kanyang brake lever. Tapos dito naman high beam, low beam, and then switch ng ating horn or button ng horn, and then turn signal lights. Tapos wala siyang hazard light kasi walang switch, so malamang walang hazard light. And then meron tayong idling start and stop system dito. Ito yung on, ito yung off. So ako hindi ko rin masyadong ginagamit yung mga ganyan. Gusto ko lagi lang naka-on. And then syempre ito na yung electric starter switch dito sa baba. And then dito sa brake naman sa bandang kanan is non-adjustable. Ito naman yung front brake. So unfortunately wala siyang ABS, pero at least combi brake system meron naman siya. Sound check. Click 160 stock exhaust. Ang bait, pero responsive. At ito ang itsura ng harap ng Click 160. Yung dalawang nasa gitna ng headlight na yun, yung ilaw, yan yung low. Tapos yung dalawang nasa gilid naman, yan yung high beam. All LED na siya. And then meron siyang DRL na parang pa-letter U. And then turn signal lights na LED rin, syempre. And then dito sa likod, LED rin na tail light na bright naman.
And then meron din tayong turn signal lights na LED rin. Alright mga Lodi Bros, at itong itsura ng isang 5.9.5 pag nakasakay sa isang Honda Click 160. Alright, so hassle, no hassle, ano ba, nalito na ako, walang ka-hassle. So yan, upright position, and then ang ating mga paa lapat. So I think kahit mga 5'5", walang problema pagdating sa kung maabot ba niya yung sahig, no? Seat height nito is 778mm. So hindi naman siya masyadong mataas. Tapos ang kagandahan dito is hindi kasing lapad ng Bergman yung upuan, so hindi ka masyadong buka ka. So mas kakayanin mong maabot yung sahig. And ang kagandahan dito, eto, meron siyang malapad na floorboard. Tapos kasya ang aking size 11 na shoes na na-adjust ko pa. And then yung ating knee room, so sapat pa naman. Hindi naman siya yung sabihin mong sobrang cramped sa pakiramdam, kasi nga mas malaki-laki to tingnan, of course, kaysa sa Click 125, kasi nga mas malaki itong motor na to, yung engine niya. And then yung manibela hindi masyadong mababa sa pakiramdam, sakto lang din yung kanyang pagkakalapag or kung pagkakalagay dito. And yan, kumbaga okay naman siya pagdating sa seating position. Alright, let's go test ride. Buti umaraw. Pakiwari ko ang stable niya. Nice. Ganda sa kurbada. Stig. Okay, ride impression. Pag pinagamit throttle, andun na agad yung power. May similarity to yung performance nito sa isa sa mga kalaban nito na brand. Isa ring mabentang ano yun eh, medyo high-end na scooter, which is the Aerox. Halos same ng horsepowers, 15 ito, 15.1 yung Aerox. Tapos even sa torque, parehong pareho halos yan. Ang eto napapansin ko, medyo may konti siyang tagtag. Kung pagdating sa comfort, okay naman siya sa sitting position, pero mafe-feel mo yung mga konting mga, kumbaga yung hindi pagkakapantay-pantay nung pagkakagawa nung kalsada. So ewan ko kung napapansin nyo kung paano kung magsalita, medyo parang may konting hinig. So medyo ramdam mo talaga yung alon ng kalsada, lalo na kung hindi masyadong pulido yung pagkakadali, para sa opinion ko. Pero pagdating sa performance ng engine, power and torque, ando na. Pagdating sa mga kurbada, yan, I can say naman na stable pa rin siya. Possible na dahil nga medyo matagtag siya, matigas ng konting suspension, maganda naman siya sa mga twisties. Tapos dagdagan pa na malapad-lapad yung gulong sa likod at harap, so nakakadagdag sa cornering, sa performance niya. Oh, di ka rin naman talaga mabibitin. More than enough kung pang araw-araw na power yung hanapin mo. Solid sa performance pagdating sa cornering, oh. Tapos ang ganda pa ng gulong na nilagay, Pirelli. Yun yung aftermarket niya. Okay, let's try the brakes at 60 in 3, 2, 1,
Go. Ayos. Galing ah. Hindi ako na fishtail. Hindi lang siya yung sobrang kagat agad, pero hindi ka kakabahan na baka bigla ka na lang umislide tapos mag-lock ng husto yung mga gulong mo. Banayad lang siya, pero still nasa serve niya yung purpose niya. Combi brake system siya, maganda. So wala man siyang ABS, at least may combi brake system. Nice one. Okay, try na natin yung turning radius. So palampasin natin tong mga sasakyan na to. Turning radius check. Okay, one lane, very tight. So para lang rin siyang mga 125cc pagdating sa mga singit-singit, madali. So 116 kilograms curb weight, kasama na lahat dyan kapag naka full tank, kasama yung langis. So 116 kilos. Hindi rin siya yung sobrang gaan, pero hindi rin siya yung sobrang bigat, kasi given na ito ay bigger displacement, 160cc. So acceptable yun, you know. Hindi naman masama yung suspension niya. Medyo mas matagtag lang talaga siya kumpara doon sa ibang mga na-ride ko na. So kung tatanungin nyo ano bang difference ng bagong Click 160 sa ganito, yung naunang version, wala. Decals lang, mga kulay, stickers. Pero honestly speaking, mas ipe-prefer ko yung mga ganito na mas simple yung kulay, mas plain, mas gusto ko. Para sa akin mas sosyalin tignan. Let's try the acceleration test. Click 160 acceleration test in 3, 2, 1, go. Alright. So talagang ano, masasabi mo talaga na pagka piniga mo, hindi rin tatagal, andun ka na, sandaan ka na. Pero kagandahan dito, single overhead cam lang siya, kaya matipid-tipid pa rin siya. Mas matao kasi ang double overhead cam. Sacrifice nga lang ang top speed kapag single overhead cam, pero who cares? Pang daily commute naman to na may konting extra power eh. So hindi ba naman kailangan ng mga double overhead cam sa ganito. So based sa research ko, ang top speed nito is nasa around 128, more or less 128 kph. Depende pa yan sa timbang mo, depende pa yan sa panahon, sa gulong, kung kumbaga tama ba yung hangin. So maraming factors yan. Average na top speed is 127, 128 kph. So kahit medyo malayo-layo ang biyahe, hindi ka na rin naman mabibitin. Pwede mo siyang i-cruise ng around 100 kph babad, dahil hindi pa naman kumbaga stress na stress yung engine that mga ganong speed. Yan, tapos yung kanyang speedometer, ayan, digital na rin. So kumbaga stylish na rin siya. Yung mga switches, mga buttons, yan, kumbaga ano naman, quality naman yung ginamit niya na plastic. Talagang kumbaga sa ano, narinig na rin yung mga click nyo, solid yung mga buttons niya. So yan, yung tuhod ko medyo malayo-layo pa naman sa yung mga part na yan na matutulis. So komportable naman siya, and malapad pa yung upuan sa likod para sa angkas. So okay na okay to, kahit isama mo lagi si Commander sa biyahe. So the question is, para kanino ba ang Click 160? Well, para sa akin, para to sa mga tao na gusto ng scooter, ayaw ng declutch, pero gusto yung merong a little bit more power. Yan, yung gusto nila hindi sila mabibitin, na kahit pa paano mas meron pang ibibigay na more than 110 kph.
Tapos kung gusto mo ng mga 160 category na motor na meron siyang floorboard na ganyan na sobrang useful. So ang kagandahan kasi dyan is marami ka talagang may ilalagay, marami kang may sasalpak dyan pagka may bibilihin ka, or like container ng tubig, yan, groceries, mga bag pagpapasok sa eskwela mga anak. So napakalaking bagay niyan kasi karamihan ngayon ng mga 160cc na motor puro may mga tangke dito. So ang nangyayari is nasa sacrifice yung space para sa floorboard natin, or yung tinatawag nating gulay board. Kung ako man ay bibili ng 160cc na motor, mga gantong category, to be honest, Click 160 ang bibilin ko. Kasi just because of this, yung feature niya na merong gulay board. And also kung naghahanap ka ng motor na yung simple lang, hindi masyadong komplikado, wala tong traction control tapos wala rin siyang ABS, although liquid cooled siya, so yun lang rin naman. So kung di ka naman masyadong mapaghanap pa ng mga ibang features, goods na to. Combi brake system, okay naman siya Tapos quality naman yung calipers niya, Tokiko. So before I end, shout out kay Legendary TV. Thank you very much. Ang hirap maghanap ng owner ng Click 160 dito sa Palawan na pwedeng magpahiram. Buti na lang, isa sa mga kapwa ko vloggers dito is owner pala ng isang malupit na motor na ganito. So shout out and thank you so much. Mabuhay ka at more views para sa ating dalawa. So dito siya, pupuntahan na natin. Ang sarap i-banking. Hindi naman masyado. Tsaka kung overtaking lang, hindi ka bibitin nito. Hindi ka mabibitin dito kung overtake ang usapan. Overtake ako sa bus kanina, basic sa kurbada pa. Hindi, question lang, kasama to sa vlog, okay lang? Okay, sige. Tanong ko lang, anong nagustuhan mo? Bakit Click 160? Meron namang iba, may NMAX, may PCX, merong ano pa ba? Yun, ADB na 160. Bakit sa segment na to, ito yung pinili mo? Kasi naglo-long rides ako. As motovloggers. Maraming mga karga. May mga bag ako na dala. Akala ko karga ng mga turbo Ayun, yun kasi yung first na tiningnan ko sa isang motorcycle na may pwede ko siyang kargaan. Pares tayo. Ko siya tiningnan na as full na. Pero sa look, tumitingin din naman ako, syempre double purpose na rin. Dagdag forma sa... Forma nga Yun lang talaga mga lodi sa pumipili po kasi kayo. Yung pang matagalan na, syempre pang kargahan na rin. Pero kung pang service lang mga lodi, hindi ako tumitingin dun sa... Gusto ko talaga yung ikargahan tayo dito sa harap. Yun kasi yung pinaka-importante kapag nagbiyahe ka ng malayo kasama yung pamilya, sayang yung space sa harap. Pupunta kayo ng palengke, may sabitan ng mga isda or paninda ninyo or pamilya ninyo. Tapos sa ilalim meron ding lalagyan. Kung lalagyan mo pa ng top box, wala na. Top box para mga gamit na pang vlog Ayun. Tanting bagay dito sa likod. Yan. So maraming salamat Legendary TV. Pinagamit mo sa akin tong Click. So congratulations sa magandang choice mo sa motor. And sana ingatan ka pa niya sa lahat ng mga ride mo. So mga Lodi Bros, si Legendary TV, paki-follow sa kanyang Facebook, dagdagan nyo ang kanyang mga followers. And then sa kanyang channel sa YouTube, yan, i-check nyo rin, Legendary TV. Isa sa pinakaalamat ng mga motovloggers dito. Wala pa ako, hindi pa ako nagmo-motovlog, nandyan na yan sila. So maraming salamat Legendary TV, mabuhay ka. Ito na yung ating pagtatapos sa ating vlog para sa Click 160. Maraming salamat sa panonood. At maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa mga vloggers. Sikat man o hindi, importante is nagbibigay tayo ng mga impormasyon na makakatulong sa bawat viewers. So with that, maraming salamat and ride safe and stay alive. God bless.